ang message natin this morning. So good morning po sa ating lahat. Excited po ako to share the Word of God today. Also, our viewers from online, maraming salamat po. Okay lang ba yung mga nasa online natin? Comment ninyo kung taga saan kayo para alam naman namin kung saan nakarating ang video na to. O, di ba? Napapanood ko yan sa mga kainan, no? Pag may mga nagpa-vlog ng food. Okay? So, yung kinanta po kanina, pinatugtog natin, pinaplay natin na music, this song palagi ay naging laman ng social media, ng mga music videos, weddings, at hindi lang po yan, nanalo rin po yan ng Wish Pop Songs of the Year. No? At tumagal ng top 1 sa iba't ibang music at video platforms, kaya ng Spotify, YouTube, okay, at marami pang iba. Okay? At ang malaking contribution po ng kasikatang ito, bukod sa melody, sino po na-enjoy niyo yung melody? Ang ganda, no? Okay lang po ba kayo? Ay ang message ng kanta. No? Sabi sa song, no? Sabi sa chorus, pakita nga natin. Okay? Ngunit sa huli, palagi. Wow. Babalik pa rin sa yakap mo. Ay, grabe naman yan. Hanggang sa huli, palagi, pipiliin kong maging sayo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ako palagi. Palagi. Di ba? Naulit-ulit. Okay? So ang song po na ito ay naglalaman ng mensahe ng dalawang taong nagmamahalan, bagamat hindi perpekto ang kanilang relasyon, sa kabila ng mga problema at pagsubok na dumating, pipiliin pa rin nila ang isa't isa palagi. No? And as I was reflecting to the song po, no, as a Christian, ano din ba ang mga dapat nating piliin palagi sa araw-araw upang maging matagumpay at lumago bilang isang Kristiyano? Kaya na po this whole month of September, starting po this morning or this Sunday until the end of this month, ng buong month ng September, kay pag-uusapan po natin ang napakagandang series entitled Palagi. Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, palagi. And let's discover the top 3 most important things na dapat pinipili natin palagi. So, pumalakpak naman po lahat ng excited. Sumigaw ang interested. Okay, at sabihin mo sa left and right, ang sarap mong katabi palagi. Yan. Amen. Totoo ba yan o hindi totoo? Pastor, pwede bang sabihin mo rin na sabihin ko sa harap kasi andun yung crush ko? Sige, sabihin mo sa harap at likod, ang sarap mong, kaharap at kalikod palagi. Ganun ba? Oo. Okay. At sa pangunang palagi natin, no, this Sunday, we will talk about pipiliin kong magmahal palagi. Ayan. Sige nga, kung kasama mo yung partner mo in life, sabihin mo sa kanya, pipiliin kitang mahalin palagi. Pag hindi mo yan asawa, buong sasabihin, ha? Amen. So, ready your notebook, ready your ballpen, cellphone, Bible, and of course, ready ang puso sa gagawin ng Panginoon as we study His Word today. So, before anything else, tayo po'y manalangin. Father, we thank you for today. We're so excited, Lord, to receive your Word today. Salamat po kasi araw-araw mo kaming pinipili palagi. Sa oras pong ito, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagsama sa amin. Thank you for being with us all throughout this week. And as we spend this time with you, dalangin po namin na makita namin at ma-experience namin ang kakaibang pagmamahal. At ang pagmamahal na to, Panginoon, ay pipiliin namin palagi at i-experience at i-share din namin sa mga tao sa paligid po namin. Salamat po sa iyong mensahe this morning. In Jesus' name we pray. So our main text today ay makikita natin sa Matthew 22, okay, verses 34 to 40. So basahin ko lang. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question. So question si Christ, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, ano daw? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it, katulad, kahambing. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. So the background of this passage po, ni-record ni Matthew ang mga huling araw ni Christ bago siya mapunta sa kamay ng Romano at ipako sa krus.
And this happens during the final visit of Jesus to Jerusalem. So ito na yung mga huling pagpasyal niya, pagpunta sa Jerusalem. So as usual, pag nandyan si Christ, laging jam pack, laging full pack ang crowd sa pagdating ni Christ. Kaya naman nung time na to, parang nakita siyang opportunity ng mga Sadducees, Pharisees, at scribes para gumawa ng entrapment operation. Parang yung nangyari kay Kibuloy, tama ba? Na-trap na siya kaya pinag-uusapan lang natin last week yun, tama ba? Para maganda ata, pinag-uusapan natin every Sunday para mahuli, no? So, nahuli na. Thank you, Lord. Okay? So, nung time na to, nagkaroon ng entrapment operation para labanan kay si Jesus Christ. So, gagawin nila ito by asking, hard questions na kung nagkamali si Christ ng sagot, posible makulong siya, masira ang reputasyon, mapahiya, or most probably ay patayin siya. Tama po ba? So, kung aatras tayo, kasi itong pinag-uusapan natin, itong text na ito, ay pangatlong question na to. Pangatlong entrapment question, no? So, aatras tayo ng kaunti. Meron siyang tatlong question, no, na kinwestiyon sa kanya. First hard question is it right for religious people to pay taxes to the government? So, tinanong nila ngayon si Christ, since ang tinuturo ni Christ ngayon ay dapat ibigay natin o magbigay tayo sa Panginoon Diyos. Unang mabigat na tanong, okay lang ba na nagbibigay tayo sa mga taxes natin sa government? So, mabigat. Sagot ni Christ, humingi siya ng pera, pinakita niya kaninong muka ang nasa perang ito. So sabi nila, si Caesar, no, which is the emperor during that time. So sabi niya, ibigay kay Caesar ang para kay Caesar, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So, ganun si Jesus Christ. Nasagot niya, ang ganda ng sagot. Second question, who's getting married to whom in the resurrection? So, kanino ngayon maikakasal kapag katapos, ng buhay na ito? So, nag-cite sila ng example kasi meron pong isang babae, no, na meron siya na pangasawa, namatay yung asawa niya na hindi sila nagkakaanak. At ang custom po nila dati, kapag namatay ang kapatid mo na walang anak doon sa kanyang asawa, most probably aasawahin yon ng kapatid. Yan naging problema, lahat ng mga kapatid namatay sila nang hindi nagkaanak. Okay ba yun? So ang tanong nila ngayon, parang ang bigat na question, tama po ba? Ang tanong nila ngayon, kaninong asawa yon pagkatapos ng afterlife? O sabi ni Christ, kung sino yung mas na-enjoy niya, hindi joke lang. Kung sino, sabi niya, pambira, hindi nyo alam sinasabi nyo. Alam mo, sagot ni Christ, walang may asawa o kasal sa langit. Bakit mo sasabihin, sino mapapangasawa niya? Ganito kayo pinakasalan lahat. Sabi niya, we will all be like angels. So, ibig sabihin, sinasabi ni Christ dito na pagpunta pala natin sa langit, hindi na natin asawa yung mga asawa natin. O kung katabi mo yung asawa mo, sabi mo sa kanya, thank you, Lord. Hindi, joke lang po, joke lang. No? Pastor, kunin mo na tong asawa ko, Lord, para hindi, joke lang po. No? So, sa langit pala, walang mag-asawa. Bakit? Kasi pare-pares naman tayong masaya na kay Lord, hindi natin kailangan ng pagmamahal ng isang tao. Tama po ba? At eto na ngayon. So sinagot sila lahat ni Christ, mabibigat na mga questions, pero wise na mga answers. Pangatlong question nila kay Christ, so napahiya sila lahat. Ginawa nila, sige, kasi hindi nagsasama tong Pharisees at Sadducees. Ang ginawa nila, sige, sama-sama tayo. Tara, isip tayo ng question na mapapahiya tong Jesus na to. Eto na ngayon, ano yung pangatlong question? Ano ang greatest commandment ng law of Moses? At for the record, sa mga hindi po nakakaalam, meron lang naman 613 commandments ang law of Moses. At sabi nila, sige, sa 613 commandments na ito, Jesus, ano ang pinaka-importante? So mabigat yung question, tama po ba? Okay lang po kayo? Hindi po ba kayo nakakain ng siomay sa labas? Meron pa ata, no? Para nabibitin ata kayo sa amen ninyo. So dito ngayon papasok ang main text natin na magpapasilence. Alam nyo ba na pagkatapos itong sinagot ni Christ, tumahimik itong mga religious leaders na ito?
So basahin natin sa ang Bible. Sumagot si Jesus o si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. Ito ang pinakamahalaga at unang utos. Tulad din ito ng pangalawa. Ano yun? Mahalin mo ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Nakadepende sa dalawang utos na to ang buong law ni Moses at ang teachings ng mga prophets. Alam nyo ba na ito na siguro ang isa sa pinakamabigat at mahirap na tanong ng mga religious leaders laban kay Jesus? Pero ang hindi nila alam, isa itong napakagandang tanong para sa kanya at excited siyang sagutin. Sabi ko nga kanina, with 613 commandments from the law of Moses, Jesus replies in the words of Israel's creed. Yun yung term, Israel's creed. The Shema, Deuteronomy 6:4-5. So nanggaling itong sagot niyang ito, mamaya babasahin natin yan, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4-5 and Leviticus chapter 19:18. And the astonishing wisdom of Jesus silences his opponents. So makinig kayo, mula sa mabigat at mahirap na tanong, lumabas ngayon ang pinaka-importante at dapat laging piliin palagi. Dahil sa akin, ano yun? Sabi ni Christ, ayun lang ba yung tanong ninyo? O di magmahal. Sabi niya, anong greatest commandment? Sabi ni Christ, magmahal. Sabi mo nga sa katabi mo, magmahal ka na kasi. Mura-mura mo kasi, hindi joke lang, no? Pero anong klaseng, tanong ko po, anong klaseng love? Kasi possibly na lahat naman tayo nagmamahal. O mayroon tayong masasabi natin, Pastor Paul, nagmamahal naman ako eh. Mahal ko yung asawa ko, mahal ko yung kapitbahay ko, 'di ba? Mahal ko yung barkada ko. Maybe ginagawa naman na natin to. So ang tanong, anong klaseng pagmamahal ang dapat piliin palagi? Kasi sa mundong kinagagalawan natin, merong definition of love. Kaya importante makita natin anong klaseng pagmamahal itong love na sinasabi in the Bible. Okay po ba 'yan? So tatlong bagay po patungkol sa pagmamahal na ito. Anong klaseng pagmamahal? Letter A, love that is not emotion-based. So yung klase daw na love na ito, okay, ay hindi siya emotion-based. Hindi nakabase sa emosyon, sa feelings. Bakit? Kasi sa Bible po, napakaraming love. May brotherly love, may sexual love, may family love. Pero yung love na ginamit dito ay ang tinatawag nating agape love. Sabihin nyo nga, agape love. Diba? Parang naalala ko si agape dito. Ano? Agape love. Ay, ibang sus, yun ba yun? Siya ba yun? Sus, grabe magmahal yun eh, no? So, sana tayo? So, yung pagmamahal sa atin ng Panginoong Diyos, ay hindi niya ginagamitan ng emosyon. Alam niyo po ba yun? Naniniwala po ba kayo sa akin? O hindi kayo naniniwala sa sarili ninyo? Di ba? Wala kayong choice. Kasi po, naniniwala ako na kapag ginamitan tayo ng emosyon ng Lord, patay na tayo ngayon. Kasi ang Diyos din ay Diyos ng galit. Siya rin ay Diyos ng pagpaparusa. Tama po ba? Hindi lang siya Diyos ng pagmamahal. So, ibig sabihin, kung emosyon lang, galit na galit lagi si Lord sa atin. Pero para kay Lord, hindi ko gagamitan ng emosyon to. Basta ang mahalaga, mahal ko siya. Diba? Yung culture kasi sa mundo, pag sinabing love, it always equates intense emotion. So, tanong, bakit hindi emotion-based? Sagot, kasi nagbabagong emosyon ng tao. Tama ba? Bakit kailangan yung love natin, hindi base sa feelings, sa emotion? Kasi sabihin ko sa iyo, kunyari dito, meron po ba dito, may mga asawa na, may partner? Di ba kahit gaano ka kayo love dyan, minsan mainis ka dyan eh, tama ba? May malakas na nag-guess, parang nakaka-relate talaga masyado. Tama po ba? Kahit, di ba, minsan kahit mahal na mahal mo yung nanay mo, mahal na mahal yung kapatid mo, inis na inis ka rin sa kanya eh. So kung sinasabi ng, yun, yes, nakaka-relate, di ba? So kung sabi ng Panginoon, kung ang love natin ay based sa emotion, di natin mamahalin palagi. Bakit? Kasi hindi lahat ng oras, makamahal-mahal o nagmamahal tayo. O meron tayong pagkakataon na magmahal. Bakit hindi emotion-based? Kasi kung ang pagmamahal ay primary an emotion, walang dependability sa relasyon. Kaya ibig sabihin lang yan, walang tatagal na relasyon kapag walang tunay o kapag hindi siya emotion-based.
Di ba? Yung asawa mo na pag nakita mo angel, di ba? Pastor, parang yung asawa ko parang tinutubuan ng pakpak at ng buntot, di ba? Ang bira, maiinis ka talaga minsan no? Kahit yung mga anak natin, kahit sobrang yung pagmamahal natin, naiinis ka rin talaga Kaya hindi pwede. Walang dependability, walang tatagal na relasyon kapag emosyon. Tama ba? Bakit hindi emotion-based? Kasi kung ano ang nasa mood mo, dun iikot yung love mo. So wala kang mood, mahalin siya ngayon, hindi mo siya mahal. Kaya ang problema, hindi natin namamahal palagi. Kasi nga, namumuhay tayo sa emosyon natin. Amen? Yes, the truth is, hindi ko naman minamaliit o sinasantabi ang emosyon. Love has emotions. But it is not primarily an emotion. Kasi hindi habang buhay, mahal natin o nagmamahal tayo at may feelings tayo. Amen? Alam niyo ba na isa sa napag-aralan namin sa sa training about couples, maganda sa mga wala pang asawa. Tinanong sa amin, kailan ba nagsisimula ang true love? Nung na-love at first sight ka ba? True love ba 'yon, di ba? Alam mo yung nagtingin na kitang nang, di ba? Minsan gano'n, di ba? Merong may slow motion. Kailan nagsisimula, di ba? Alam mo, pinag-aralan namin, nagsisimula pala ang true love 3 years after the marriage. Nakakalungkot, maraming relationship, even kinakasal, 1 year pa lang naghihiwalay. So ang tawag pala doon ay kilig stage. Magmula nung naging kayo, hindi ko alam kung ano yan, magsisimula ang true love after 3 years of marriage. Pag nakita mo na mabaho pala siya minsan. Pag nakita mo na ang takaw pala niya. Pag nagka-problema na kayo at nag-away kayo, that's when true love starts. Bakit? Wala nang pakialam yung emosyon. Amen? Ay, totoo yan, Pastor. 20 years na akong walang kilig sa kanya, pero pinipili ko siya palagi. Wow! Sana all. Di ba? Amen? So yung love, anong klaseng love daw? Love that is not emotion-based. Pangalawa, anong klaseng pagmamahal? Love that decides. Itong klaseng love na daw na ito ay pagmamahal na pala desisyon. Hindi po ganun yun. Pagmamahal na marunong magdesisyon. Kung mapapansin sa text, hindi sinasuggest ni Jesus na magmahal. No. Sabi niya, commandment. Ibig sabihin, kailangan. At since commandment, hindi talaga po pwedeng i-base sa emosyon. Kasi kung kailangan siya at ibabase mo sa emosyon, hindi naman laging gusto mong magmahal Tama ba? Kaya dito lalabas ang pagmamahal is more than a feeling. Kaya laging sinasabi yan sa mag-asawa, it is a decision we make. Hindi lang siya kilig, pero isa siyang desisyon. Diba? That we make and we have to remake it repeatedly every single day. Nalala ko merong isang, ang tawag na pagkasal, yung meron siyang sasabihin sa partner niya. Sabi niya, hindi ako mangangako sa iyo at hindi kita, kung mapapansin mo, hindi kita niligawan, hindi kita gusto. Pero alam mo, magmula today, pakakasalan mo ako ngayong araw at araw-araw kitang liligawan. Sabi niya, wow. Pero nung first day pa lang, tulog na, nakalimutan, di ba? Hindi, joke lang. Hindi ka lang gano'n, no? Amen? So, kaya dito lalabas, sabi ko nga, kahit ayaw mo na, kahit wala ka sa mood, kahit galit ka, pipiliin mo magmahal kasi ito ang paborito mong desisyon. What's our always favorite decision? Ang desisyon natin na piliin ang magmahal. Parang ayaw nyo. Wala tayong magagawa. Yan ang sabi ng Bible. Love that decides. So ibig sabihin, ang totoong pagmamahal daw pala ay nagdidesisyon. Hindi siya babase sa emosyon, pero isang desisyon. At pangatlo, anong klaseng pagmamahal to? Love that gives attention. Sabi mo nga, attention. Okay? So, love that gives attention, nagbibigay ng attention, oras. Sabi po ni Scott Peck, okay, The Road Less Traveled na book, sabi niya, the first rule
of love is to give attention. So, unang-unang rules daw para umibig ay magbigay ng attention. Sino po dito nag-start kayong, di ba, na in love sa isang tao kasi nang wala kayong oras sa isa't isa? Walang ganun, tama ba? Minsan nga kahit di mo gusto yung tao, pero nagkakaroon kayo ng oras, kayo lagi, at nagkakaroon kayo ng attention, doon nabubuo yung pagmamahalan eh. Tama po ba? So, ibig sabihin, ang unang-unang rule daw para magmahal ay magbigay ng atensyon. Kaya pala sinasabi ng scripture, love with all your heart, all your soul, all your mind. So ibig sabihin, mahirap kasing sabihin na nagmamahal ka pero wala naman yung atensyon mo. Tama ba? May mga ganun eh, mahal kita pero wala namang oras. Hindi, nagmamahal. At alam nyo ba that the most important part of paying attention is to listen. Sabi mo nga, listen. Ang pinaka-importanting part daw ng pagbibigay ng atensyon, hindi yung binigyan mo lang ng oras, pero nakinig ka. At nakikinig ka sa Kanya. Hindi ko alam kung mag-yes yung mga katulad kong mga asawang lalaki po dito. Pero o kaya naman boyfriend, na-experience niyo po ba yung kunwari may pinuntahan kayo, di ba, parang in-invite kayo, may ganyan-ganyan. Tapos, pagkatapos nun, tatanungin kayo ng asawa nyo o partner nyo, ano nangyari? Di ba? So, tayo naman, bilang mga lalaki, basta yun, yung pumunta nun si ano, tapos okay na, tapos pagod na pagod tayo, ganyan. Di ba? Tapos ang mangyayari, maiinis yung partner natin, asawa natin. Bakit? Kasi hindi mo lang natin ikwento. At feeling natin mga lalaki, parang ano ba naman yan? Kailangan ba i-detail? Ayun, naglakad ako, pagkatapos nakita ko si ano, nakausap ko siya, ito yung kinain namin. Di ba, minsan mga lalaki, ganun po yung thinking natin. Pero alam niyo po, kasi ganun din po yung misis ko. Tapos dati, ang nangyayari, parang ako din, tamad din ako na sabihin lahat kasi pagod na nga ako eh. Pero alam niyo po, nung pinag-aaralan namin sa training, kaya pala ganun ang mga asawa natin, hindi dahil naman talaga hindi dahil gusto nilang malaman lahat ng nangyari. Pero gusto ko lang nilang makausap at magkaroon ng oras sa'yo. So ganun pala yun. Amen? O, sabi mo sa katabi mo, yun na yun, di ba? Ikaw naman kasi, gusto mo detailed. Amen? Dapat pala i-vlog mo na, di ba? Para, oo. So, ibig sabihin, yung love na tinutukoy ngayon, okay, umaga, ay love na hindi madaldal lang. Kasi maraming minsan, even mga anak, pag birthday nung nanay, ang daldal yan, daming sinasabi, you're the greatest mom. Yung pala, ChatGPT, di ba? You're the greatest mom. Grabe, daming sinabi. Daldal sa online, pero hindi naman sumusunod kay nanay. Hindi naman nakikinig. Di ba? Minsan ganyan. Okay, minsan sa mag-asawa, grabe mong i-post, ganyan, pero hindi naman pala talaga binibigyan ng oras. So that's not the love that the Bible is saying. Alam nyo ba, hindi ko alam kung nandyan na yan o wala pa ata, ang mabigyan ng atensyon at mapakinggan. Ulitin ko, ang mabigyan ng atensyon at mapakinggan ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Kaya minsan, alam mo, kahit yan, mga asawa natin, hindi naman nila kailangang sabihin natin lagi na, alam mo, mahal kita, hindi. Alam mo, yung minsan, uuwi ka lang para lutuan siya. Diba? Minsan, pupunta ka lang para yakapin. Hindi mo naman na kailangang magdaldal eh. Yung mabigyan mo lang ng oras, tas pakinggan mo yung tao. That's enough to say, I love you. Right? Okay lang po ba kayo? Parang ayaw nyo nang magmahal. Ang mahal naman yan. Di ba? So ngayon, babalikan natin ngayon yung tatlong element. Bakit ko po sinishare to? Kasi mamaya, madali lang kasi sabihin, love the Lord your God, love your neighbor. Pero importante, nang gagawin natin ngayon, eto na ngayon yung magiging basihan natin. Kumbaga, yung pagmamahal natin, ganito yan. Okay? Anong klaseng pagmamahal dapat? Pakita natin, pag-ibig na hindi emosyon, sige, pakipicture nyo to, pag-ibig na may matalinong pagdidesisyon, at pag-ibig na nagbibigay ng mayamang atensyon. Okay ba? So ngayon, ang gagawin natin ngayon, since ang pinag-uusapan natin, pipiliin natin magmahal palagi. Paano tayo magmahal? Ang gagawin natin ngayon, kasi pag mamahalin natin mamaya, dalawa eh. So paanong pag-ibig? Pag-ibig daw na hindi emosyon, pag-ibig na may matalinong desisyon, kasi may mga pag-ibig na may mga mali-maling desisyon, tama ba? At pag-ibig na nagbibigay ng mayamang atensyon. So sino ngayon ang pipiliin kong mahalin palagi? Amen? Are you excited?
Sabi mo nga sa katabi mo, excited na ako magmahal palagi. Amen? So number 1, pipiliin kong mahalin si Lord palagi. Sige, next natin, next. Pipiliin kong mahalin si Lord palagi. Yan. So unang-unang pipiliin mo, okay? Bago tao, bago kung ano man yan, unang-una mong pipiliin mahalin ay walang iba kundi si Lord. So sabi sa verse 37-38, sabi niya, Jesus replied, "Love the Lord with your God with all your heart, with all your soul, with all your mind." Anong sabi niya? This is the first. So ibig sabihin, marami namang gumagawa nito pero hindi siya first. So problema rin yun. So dapat first. At pag ginawa mo siya, it is the greatest commandment. So as I mentioned earlier, itong sagot ni Christ ay galing sa Israel's Creed. Ang Shema from the Pentateuch. Okay, galing yan sa Deuteronomy chapter 6, 4-5. Basahin nga po natin. Hear, O So, nangyari ngayon, sabi ko nga, di ba, nagsama-sama, nag-entrapment operation itong mga religious leaders. Yan nangyari, natamemi ngayon sila kasi ito nga talaga ang most important commandment based on the law of Moses. At alam nyo ba, para sa mga Israelites, ang mahalin si Yahweh, ang pinaka-importanting bagay na dapat ginagawa ng isang tao. So, anong nangyari? Tumahimik. Kasi sinagot sila ni Christ ng napakagandang kasagutan. So ngayon, para mas maintindihan natin, kunin natin ngayon yung pinag-usapan natin kanina. Paano ko mamahalin si Lord palagi? Okay ba yun? So paano daw? Dapat isantabi mo emosyon mo. So kung gusto natin, mahalin natin si Lord palagi, tabi mo muna yung emosyon mo. Walang naging successful Christian na emosyonal. That's the reality. No? Karamihan ng gumana ang emosyon na wala sa Panginoon. Alam ko, emotional being tayo. Pero sige nga, sagutin nyo nga po ako, paano mo mamahalin ng Diyos kung di mo naman siya nakikita? Meron po ba dito? May asawa kayo? Mahal mo pa rin kahit di mo na nakikita? Okay lang po ba kayo? Ay, pastor, yung asawa ko talaga, sobrang di ko nakikita. Ang itim kasi, hindi, joke lang. No? Iba pala yun, no? Ano ba? Hindi mo nayayakap at hindi mo alam ang buong plano niya. Ang hirap minsan mahalin si Lord eh. Pag ibabase tayo sa emosyon kasi hindi mo siya naiintindihan. Lord, ano ba talagang plano mo sa buhay ko? Lord, di naman kita nakikita, di kita nayayakap. Kaya naman pala pumapalya tayong mahalin si Lord kasi emosyonal tayo. So, ibig sabihin, kung gusto mong mahalin si Lord palagi, tapon mo muna yung emosyon mo. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka kasing emotional. Emotional ka kasi, kaya lagi kang emotional damage. Amen? Oo. Ano ba? Paano kung mamahalin si Lord palagi? Dapat desisyonan mo araw-araw. Amen? Ang mahalin si Lord ay araw-araw na desisyon. Regardless kung pangit araw mo, kung nasa midst ka ng problema, kung wala ka sa mood, kung may sakit ka, kung hindi na-answer yung prayer request mo sa Kanya, kung wala kang pera, regardless, kahit na at kahit pa, dedesisyonan mong mahalin si Lord, pasalamatan, purihin at sambahin pa. That's what true love is. Kasi minsan, daling mahalin si Lord pag, di ba, taas ng kamay natin, syempre, kapal ng bulsa natin. Tama po ba? Amen. Ganda ng sayaw natin kasi nakasakyan tayo sa baboy. Ganda nung ganun eh. Pero paano kung wala ka ng sakyan? Paano kung hindi maayos yung katawan mo? Diba? Paano kung may problema ka? Ang hirap na, tama po ba? Pero yan ang tunay na pagmamahal. It's a decision. Alam mo, mamahalin kita. Lord, mamahalin kita, Lord, kahit anong mangyari sa buhay ko. Magkasakit ako, Lord, mamahalin kita. Pasagot, Lord, yung answered prayer ko, hindi. Masagot, Lord, yung prayer ko, answered prayer na pala, no? Masagot, Lord, yung prayer ko, hindi, mamahalin pa rin kita, Lord. That's the best thing. Lord, I will decide. At hindi lang po ito isang beses na desisyon, araw-araw mong desisyon.
Kasi posible Sunday, minahal mo si Lord, pero Tuesday, possible hindi. Tama ba? So it's an everyday decision. Amen. Ano ba? Paano ko mamahalin si Lord palagi? Dapat bigyan mo ng atensyon. Paano ko bibigyang atensyon si Lord? Alam niyo ba yung pag-attend nyo ng church, that's giving attention to God. Pwede ka namang wala sa church eh. Palapakan mo naman yung katabi mo, nasa church ngayon. Diba? Magbasa ng Bible, manalangin. Amen po ba? Alam nyo, kaya natin minsan hindi na pinipili si Lord kasi hindi ka na umaatin eh. Tama ba? Kaya hindi mo pinipili si Lord, hindi ka na nagbabasa, hindi ka na nagpipray eh. Pero alam mo, matututunan mong piliin si Lord kapag nakaka-attend ka ng church, kapag nakakapag-pray ka, kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible. Hindi ba't malaking part ng giving attention ay to listen, makinig? So makinig ka kay Lord. Sabi nga nila KZ, di ba? Yung iba ba ganun din pang alam nyo? Ikaw ang paborito kong desisyonan. Diba? Yung pala, decision at. Di ba? Yung problema, dinidesisyonan natin lagi si Lord. Di ba? Huwag tayong pala desisyon. Dapat ang prayer natin, Lord, makikinig ako sa iyo. Lord, yung plano mo ang mangyari, hindi yung plano ko. Amen po ba? So ngayon, pagsasamahin natin lahat ng pinag-usapan natin, pag isasantabi mo ang emosyon, desisyonan mo araw-araw, at bigyang atensyon ng Diyos, sabihin ko sa iyo, hindi mo na lang siya pipiliing mahalin palagi. Pero natural mo na siyang mamahalin. Okay? At higit pa. Amen? Sino yung gusto niyon? Magugulat ka? Grabe, iba mong mahalin ng Lord ngayon. Bakit? Sabi ko nga, hindi mo sinama yung emosyon mo eh. Amen? Nagdesisyon ka eh. Diba? At nagbigay ka ng atensyon. So that's number 1. Sinong dapat nating pipiliin? Number 1, sino? Pipiliin kong mahalin si Lord palagi. And second, and the last, okay, pipiliin kong magmahal ng tao palagi. Pasensya na po, wala pang hayop dito. Amen. Huwag po kayong mag-alala, di ba? Papunta naman tayo doon, pero tao muna. Wala akong problema sa hayop, pero minsan, sa panahon natin ngayon, mas mahal na natin ang hayop kaysa tao. Tama po ba? Oo. So, dapat, hindi naman, walang problema sa hayop. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, mukha namang ano yan. Wala akong sinasabi, no? So, anong sabi niya sa text? Sabi niya, and the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. So, galing naman itong second commandment na to from the Pentateuch. So, nangyari, sumagot na naman si Christ coming from the Pentateuch. Nasa Leviticus 19:18 yan. So, basahin natin, sabi niya, do not seek revenge or bear grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. I am Yahweh. So, kung mapapansin natin, balikan mo ngayong verse 39 to 40. Atras ka lang ng konti. Atras ka lang. Sige, atras. Walang verse yan. Mahal ko pa rin kayo. Sige, okay na yan. Sige, punta mo na lang yung verse, Gerson. Pakihanap nga. Yan, makita natin sa verse 39. Yan, verse 39, sabi niya, love your... and the second is... And the second is... like it. Ay katulad, kahambing. Alam mo, sa ibang translation, ang sabi diyan, and the second command is like the first. So sinasabi niya na yung pangalawa daw na pagmamahal sa tao ay katulad lang ng pagmamahal sa Diyos. Ibig sabihin, okay, yung mahalin ang Diyos ay connected sa pagmamahal sa tao. So hindi pwedeng sabihin natin nagmamahal tayo sa Diyos, pero hindi tayo nagmamahal sa tao. So we receive love from God and at the same time, the love we receive from Him is the same love we share with others. Amen? So ganun ulit, isasantabi ang emosyon, ano daw? Desisyonan araw-araw at bigyang atensyon ang mga tao sa paligid natin. So tanong ko po, sino-sinong tao ang dapat kong mahalin? Are you ready? Okay na po ba kayo? Ready na po ba kayong magmahal? Ng tao, amen? Pastor, hindi tao yung asawa ko, pastor. Hindi, joke lang. Number 1 na dapat nating mahalin, family.
Next, sige, pakinggan natin. Family. It could be physical and spiritual. So, ganun ulit. No? Tulad nung napag-usapan natin. Alam mo, sa pamilya minsan kasi, di ba, very emotional tayo, tama ba? Sino po dito nag-away kayo dahil hindi ka iniwanan ng rice? Di ba? O kaya naman, pambira, lahat sila tagdadalawang hotdog, ikaw kalahati lang. Sakit! Di ko makalimutan yun. Di ba? Amen? Dahil dyan, nag-aaway ang pamilya. Tama po ba? Pero gusto niyo po bang mahalin ang pamilya natin araw-araw? Simple lang. Santabi mo muna yung emosyon mo. Problema natin kasi masyado tayong emotional minsan. And sometimes that's part of the family. Tama po ba? Na tayo po ay very emotional. Ano pa? Dapat natin gawin, desisyonan mahalin araw-araw. Lord, kahit mukha ng demonyo yung asawa ko, Lord, pipiliin ko siyang mahalin, Lord. Kasi sabi ng Bible, love your enemy. Oy, grabe no. So it's a decision. Desisyonan mo, di ba? Gano'n naman talaga, maiinis ka talaga araw-araw, nakakainis, di ba? Pero wala tayong no choice, sabi nga nila, no? Kundi magdesisyon na mahalin sila. At magbigay ng atensyon. Baka minsan, dami-dami nating oras sa kaibigan, sa barkada, sa simbahan, pero wala tayong oras sa pamilya. So alam niyo po, sa church natin, kung mapapansin po ninyo, we really value family. Kaya nga po, meron tayong rest day at rest week. Alam ko po, ang mga members natin dito, lalo mga workers, busy ang mga yan. Nag-work sa labas, CL, CG. Pero lagi kami nagbibigay ng isang week para magbigay ng oras sa pamilya. Amen? Sana ganun din gawin natin. Labas tayo, kwentuhan tayo, give time to your family. Amen? Piliin natin silang mahalin. Sino pa? Friends and loved ones. So, ganun ulit. Diba? Kasi marami naman mahal ng pamilya, pero hindi naman nagmamahal sa mga kaibigan nila. Ganun ulit, santabing emosyon. Baka may mga kaibigan ka, di ba, na tagal nyo nang may kaalitan, galit. Tapon mo muna yun, di ba? Piliin mong magmahal. Amen? Amen? Pastor, hindi ko pwedeng makalimutan, umutang ba naman? Diba? Naalala ko nga, meron yung parody sa online, pambira. Yung umutang, galit na galit sa pinag-utangan niya. So nagkita sila, sabi niya, alam mo, naiinis na ako sa'yo. Kailan mo ba ako sisingilin sa mga inutang ko sa'yo? Sabi. Gustong-gusto na kitang bayaran. Sabi nung isa, pasensya ka na, wala kasi akong oras singilin ka eh. Tawarin mo ako. Siguro next week, huwag kang ganyan. Nakakasira ka ng friendship eh, di ba? Sana ganun lagi, tama po ba? Pero minsan baliktad eh, no? Tayo kung sino pa yung umutang, siya pa yung, di ba? Kung sino nagpautang, siya pang nahihiya. Okay lang ba? Kung mararapat lang po, di ba? Grabe naman yan. Ay, humira. Kung katabi mo yung nagpautang sa'yo, sabi mo sa kanya, mahal pa rin naman kita pero magbayad ka na. Amen? Amen? Ano ba? Unbelievers. Di ba? Ganun ulit. Sa tabi ng emosyon, desisyon ng mahalin araw-araw, at magbigay ng atensyon. Alam mo, nagulat ako sa statement ni Chip Ingram. Sabi niya, if you think your love for God is increasing, yet your concern for the lost is decreasing, you are deceived. So sabi niya, ibig sabihin, technically, sinasabi niya, kung sinasabi mong mas lalo mong minamahal si Lord ngayon at mas lalo mo siyang minamahal, pero nawawalan ka ng pagmamahal sa mga kaluluwa, sa mga lost souls, hindi ka talaga nagmamahal kay Lord. Sabi ko nga, kapag minahal mo si Lord, totoong mamahalin mo din ang mga tao. So baka emotion-driven ka na in soul winning, kaya hindi ka na nagwi-win. Pastor, ano ba naman, ilang beses kong in-invite, galit na ako, di man lang ako sinipot. Amen? Kaya yung problema sa atin, bakit? Kasi syempre, emosyon tayo no? Bakit ko i-win yan? Di ba? Pinapatamaan ako yan, bakit ko, di ba? Starting today, every single day, piliin mong desisyonang mahalin ang tao, especially those people na hindi kumilalat tumanggap sa Panginoon. Tanong ko po, kailan ka huling nagbigay ng atensyon for the lost people? Share ko lang po sa inyo, short lang ito. Alam niyo po, for 2 days, since Friday and Saturday, kahapon,
I give my time and energy para makasama po, makakwentuhan, may panalangin, ang mga high school classmates ko. Yung may picture kami dyan, no? Sa totoo lang, ito yung week na busy rin ako. May kakausapin ako. May dalawa akong CGs. Etong mga to, biglaan lang naman to. Hindi naman sila nagsabi na, oh, ganito, mag-ano tayo. Alam niyo yung biglaan lang, nag-chat lang, tapos... So, ang ginawa ko po, instead na... kasi ilang beses na po ako hindi pumunta. So, lagi silang nagre-reunion, di ako sumasama. So, ang ginawa ko po, sumama ako. So, ang ginawa ko, kinancel ko muna yung connect group ko, ganyan-ganyan. Mahal ko naman po sila, pero syempre, hindi naman kami lagi nagsasama itong mga to. To make the long story short po, na-bless po ako. Bakit? Kasi I was able to pray for them. I was able na, alam mo yun, yung nakakwentuhan sila, nalaman ko yung kamusta yung buhay nila ngayon. Diba, na hindi ko naman napapansin doon. At alam nyo, ang matindi doon, masasabi ko na mas lalo ko silang minahal at nagkaroon ako ng desire to really pray for them. Amen? At totoo lang po, puyat na puyat ako. Grabing puyat. Actually, hanggang ngayon nga, puyat pa po ako eh. Diba, minsan nahihilo pa ako. Bakit? Kasi umuwi kami ng Friday. Hindi pala, Saturday na ako umuwi. Hindi na ako ginabihan. Inumaga na po ako nang uwi. 3:00 ng umaga kasi nakinig po ako sa kanila, pinakinggan ko, nakipag-fellowship. Diba? Tapos kakapunta naman, pumasyal kami, nag-resort po kami, pumasyal. Sinama ko si Pastora Jubel, my wife and my daughter, so pinakilala ko sa kanila. And sabi ko, grabe, sarap pala ng feeling, na yung gano'n, yung nagbibigay ka rin ng time sa kanila. Importante ang connect group, importante, di ba, yung family, ganyan. Pero sana may time din tayo na pasyalan yung mga taong di nakakakilala kay Lord. Minsan nagiging judgmental tayo, pero pag narinig mo yung mga experiences nila, magkakaroon ka ng compassion sa kanila eh. Amen? And that's my prayer. Sabi ko, Lord, sabi nga nila, pwede ba Paul, pag-pray mo yung food? Pambira, hindi ko lang pinag-pray yung food. Amen? Pinag-pray ko sila lahat. Amen? Tapos nakakatawa kasi, pupunta na kami doon sa bahay, nauna sila. Nakakita daw sila ng multo, so takot na takot sila. Huwag tayo doon, sa iba na lang tayo. Hindi, kasama natin si Pastor Paul. Amen. Diba? So, tapang-tapang ko din. Amen. Sige, tara. Wala namang multo. Amen. Amen. Malay nyo, kayo yung magpalayas ng multo pagkasama nila kayo. Amen. O baka dumami yung multo nung dumating kayo. Malaking problema po yan. So, actually, sabi ko nga, Lord, thank you for this opportunity, di ba? Sana ganun tayo, pag may opportunity, ma-meet yung mga friends natin. Opportunity yun. Share mo yung ginagawa ni Lord sa inyo. Share ko yung ginagawa ni Lord sa church, sa family namin. Amen? And last but not the least, kanino tayo magmamahal? Family, di ba? Friends and loved ones, unbelievers. Last but not the least, syempre, enemy. Oh, yeah. Ito na yung hayop na sinasabi ko, di ba? Hayop ka eh, di ba? Joke lang, no? Ito, actually, hindi na po ako masyadong pag-uusapan to kasi magbababad tayo dyan next week. Amen? So, dalhin niyo po yung mga kahayupan ninyo. Amen? Pag-uusapan natin yan, okay? So, alam niyo, nung pinag-aaralan ko lahat ng ito, siyempre, loving God, loving people, na-realize ko, patapos na ako, na kung may problema tayong mahalin ng tao, may ganun ba minsan sa atin, parang Lord, alam mo, Rev, nagkakaproblema ako mahalin yung anak ko, yung asawa ko, yung mga kapitbahay, ganyan, no? Alam mo, pag ganun pala tayo, sigurado, unang may problema na sa pagmamahal natin sa Diyos. Kapag nahihirapan na tayo magmahal, possibly, ay nawawalan na tayo ng pagmamahal sa Panginoon Diyos. So, ang magsusustain pala ng love natin sa tao, ay ang love natin sa Diyos. Kaya mamaya, magkakaroon tayo ng prayer altar call, at receive natin yung love ni Lord sa buhay natin. Amen? Kasi ang sarap magmahal eh, tama ba? Pero the reality is, nakakapagod, Rev. Nakakaubos. Ang hirap minsan. Yun ang problema natin kasi nagmamahal tayo base sa pagmamahal natin. But today, we will receive the love of God, the agape love. And that love will sustain our love to people. So balikan natin, sino ang pipiliin kong mahalin palagi? Number 1, sige, sabihin natin. Number 2. Amen. Tao po ha. Pastor, hindi na tao yung joke lang, no?
So, let me end with this. Alam niyo po ba na si TJ Monterde, despite his success today, he almost gave up his songwriting and singing career. So, ibig sabihin, dumating daw siya sa point ng buhay niya na parang gusto niya nang humintong sumulat ng kanta at kumanta. Focus na lang daw siya sa asawa niya. At itong palagi na kanta, ang kanyang make or break song. Pag sinabing make or break, ibig sabihin, kapag sumikat siya, tutuloy siya. Pag hindi siya sumikat sa kantang to, hihinto na siyang kumanta at sumulat ng kanta. So makikita natin na itong mamang ito talaga, meron siyang love for music. Tama ba? Grabe yung love, yung passion. Sa isang interview, sinabi niyang sobrang frustrated na daw siya. Bakit? Kasi ang dami ko nang sinulat na kanta pero parang walang nag-breakthrough, walang sumikat, walang masyadong nakilalang kanta ko. Sumisikat pero hindi yung katulad nung nangyari ngayon. And you know what? Fast forward, itong palagi na song ang bumuhay at talagang muling nagpasikat ng kanyang career. Tama ba? Tawag nga sa kanya, Boy Palagi. O, di ba? Grabe, sana all, di ba? At alam niyo po ba na yan ang nagagawa ng pagmamahal? Kung ganyan ang nagagawa ng pagmamahal sa musika, how much more ang pagmamahal sa Diyos at sa tao? Alam mo, sabihin ko sa iyo, baka ang tagal mo nang nagpipray, dami mong ginagawa, pero ang sagot lang ni Lord, nak, alam mo, dalawa lang namang gagawin mo eh. Bumalik ka sa pagmamahal sa akin at bumalik ka sa pagmamahal sa tao. Bakit? Sa akin, bakit? Kasi alam nyo ba na may malaking pagpapala pag pinili mong mahalin ng Diyos. Kahit mahirap, kahit may problema, you will decide, set aside emotions. May malaking pagpapala pag pinili mong magmahal sa tao. Pastor, gusto ko nang hiwalayin yung asawa ko. Pastor, gusto ko nang ganito. Ayok galit na ako sa mga anak ko, ganito. Why not this time, piliin mo silang mahalin? Why not this time, piliin mong magmahal? Amen? Huwag ka lang magmahal, pero piliin mong magmahal palagi. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka lang magmahal ha. Piliin mong magmahal palagi. Yan. Datayo po tayong lahat, palapakan mo natin ang Panginoon Diyos.